Finally, nabuo na ang Straw Hat Pirates sa Elbaf. Bali nagumpisa nga itong chapter 1132 sa papalapit na grupo nila Robin sa isla ng Elbaf, kung saan sinalubong nga sila nitong batang giant na si Colon. Kung matatandaan nyo, nakita na nga natin itong bata na to in chapter 1076. Isa nga siya sa nakasama ni Shanks sa isang bar. Tinanong nga ng batang to kung dadaong daw ba sa kanila itong sila Brogy at Dory. Pero tumanggi nga itong si Brogy at sinabi niya na didirekta daw sila papunta sa upper world. Nung marinig nga ito ni Colon, dali-dali siyang tumakbo papasok sa bar, kung saan ibinalita niya kaagad sa bar owner na aakyat na daw itong sila Brogy at Dory. Dagdag pa nga ni Colon na sayang daw dahil gusto niyang makilala si Luffy, kung saan nga nalaman ni Colon yung pangalan ni Luffy. Ipinakita nga yung flashback nila ni Shanks na kinakausap siya, at ang nabanggit nga neto wag daw niyang kakalimutan yung pangalan na Straw Hat Luffy. Pagtapos nga neto binigyan ng bar owner ng pagkain si Colon para sa tatay niya, pati na sa isang giant na may pangalang Ripley. Mabalik nga sa barko ng mga giants, bigla ngang nagulat itong grupo nila Robin nang bigla na lang may lumabas na rainbow sa harapan nila. Itong rainbow nga na to ang nagkokonekta mula sa karagatan papunta sa gitna ng Elbaf. Bali itong scene nga na to nakita rin nila Harudin at Stansen dahil sinalubong nga nila itong barko nila Brogy, hanggang sa ipinakita na nga itong reaksyon ng grupo nila Robin. Lahat nga sila manghang-mangha sa Rainbow Bridge sa harapan nila, including itong sila Bonnie at Lilith. At dito in-explain nga ni Brogy na sila daw ang may kagagawan sa Rainbow Bridge na to. Gamit nga daw ang isang sandstone na ipinakita rin niya, sila daw ang nagkulay ng rainbow sa tulay na to. Mabalik nga kila Harudin, ipinakita ngang dumikit na yung barko nila kila Brogy, kung saan agad ngang ibinida ni Harudin yung nahuli nilang moose na ihahanda daw niya mamaya para sa Straw Hat Pirates. Sa sumunod na panel naman napunta nga yung scene kay Luffy. Habang tumatakbo nga itong sila Gerd at Goldberg, bigla nating nakita na tumalon mula sa underworld itong si Luffy. Bali nasalo nga siya ni Gerd. Nagtataka ngang tinanong ni Luffy kung bakit hawak daw ni Goldberg yung barko nilang Thousand Sunny. Imbis nga na magalit gaya ng inaasahan ni Luffy, inadore nga ni Gerd itong si Luffy. Masaya nga daw itong si Gerd na makakita ulit ng tao. At yes, kilala nga nilang dalawa si Luffy. Natutuwa nga sila at nakita nila ito, hanggang sa na-realize nga ni Goldberg na nanggaling sa underworld itong si Luffy. Kaya naman bigla nga niyang tinanong si Luffy kung nahulog daw ba ito sa ibaba. Sa tanong nga na to biglang kinabahan itong si Luffy, since naalala nga niya yung usapan nila ni Loki na dapat daw walang makakaalam na nanggaling siya sa underworld. Bukod nga sa sekreto na to in-emphasize rin na meron silang pinagkasunduan ni Loki. Kaya naman nagsinungaling nga itong si Luffy kay Goldberg at hindi siya makapagsalita ng diretso. Nung makita nga ito ni Goldberg, siya pa yung kinabahan, since iniisip nga niya na grabe siguro yung pinagdaanan ni Luffy sa underworld. Kumbaga nahiya siya. Kaya naman hindi na nga niya pinasagot pa si Luffy at nagpasalamat na lang ito dahil ligtas itong si Luffy. Mapunta naman sa grupo nila Nami, finally nga na nakatawid na sila sa tulay. Nung time nga na to maaabutan na sila ni Road, pero bigla ngang may bumagsak na malaking puno, kung saan sakto ngang naipit neto si Road. Later on nga ni-reveal na kagagawan pala ito nila Zoro at Sanji. Sinet up pala nila ito bilang trap kay Road, hanggang sa maya-maya nga nakatawid na rin itong sila Gerd at Goldberg sa tulay. Nung marinig nga ni Road yung boses ni Gerd, ang akala nga niya dumating ito para tulungan siya. Pero imbis nga na tulungan, sabay nga nilang hinataw sa likod itong si Road. Inis na inis nga itong dalawa na to sa weirdo na si Road. At yes, muli na ngang na-reunite itong si Luffy sa grupo niya. Sila Gerd at Goldberg naman formal nang nagpakilala sa Straw Hat Pirates. Nabanggit nga nila na kaibigan daw nila si Harudin. Si Sanji nga as usual, manghang-mangha siya sa ganda netong si Gerd. Nung ma-realize nga ni Luffy na wala ng panganib pa, agad nga niyang inaya itong
sila Usopp at Chopper na makita ang ganda ng Elbaf. Kaya naman dali-dali nga silang tumakbo para makita yung village dito. Kasabay nga neto ipinakita rin yung grupo nila Robin na malapit na ring makarating sa dulo ng Rainbow Bridge. At habang naglalayag nga sila in-explain nila Brogy at Dory na meron daw 3 levels ang Elbaf. At ito nga yung ibaba na tinatawag daw na Underworld. Itong gitna naman tinatawag daw na Sunworld. At ang pinakatoktok naman tinatawag daw na Heavenworld. At dito ipinakita na nga itong gitna na Sunworld. Nandito nga yung village nila Brogy at Dory. Similar nga sa Legoland nakakita rin tayo ng kastilyo. Kapansin-pansin nga na yung mga bahay dito nakatayo sa mga sanga ng puno at sa mga island clouds. At speaking of island clouds nandito nga nakatayo ngayon itong grupo nila Luffy, kung saan nakita nating manghang-mangha itong sila Luffy at Usopp sa nakikita nila. Gandang-ganda nga sila sa Elbaf. In fact may memories pa ngang ibinalik during Little Garden Arc, kung saan pinag-uusapan nilang dalawa nung time na to na someday makakapunta rin daw sila sa Elbaf. At nangyari na nga ito ngayon finally. Bukod nga kila Luffy at Usopp ipinakita rin yung naging reaksyon ng buong Straw Hat Pirates sa nakikita nilang ganda ng Elbaf, hanggang sa nagkita na nga itong dalawang grupo. Mula nga sa Rainbow Bridge napansin ni Franky itong sila Luffy. Nabanggit nga niya yung pagkainis niya dahil hanap daw sila ng hanap kila Luffy. Tapos nandito lang daw pala sila. Si Luffy naman enjoy lang at natatawa dahil kakarating lang netong sila Franky. Bukod nga kay Franky finally na nakita na rin ni Harudin itong si Luffy. Maya-maya pa nga biglang na-realize nila Luffy, Chopper at Usopp na itong dinadaanan daw nila Franky isang Rainbow Bridge. Kaya naman nagulantang nga sila at gusto rin nilang dumaan sa tulay na to. Bilib na bilib nga sila sa Rainbow Bridge. At sa huling panel nga ng chapter na to may isang misteryosong tao na nakasuot ng sombrero na naglalakad sa kagubatan ng Elbaf, kung saan tinitignan nga siya ng isang malaking oso. Kasabay nga nito yung pagnanarrate ni Luis Arnott patungkol sa lugar ng Elbaf. Kung matatandaan nyo, ito nga rin yung similar na explorer na nagsulat patungkol naman sa lugar ng Little Garden. Bali ang note nga na nilagay ni Luis Arnott sa Elbaf napakalaki at napakamisteryoso daw ng lugar na to. Kung siya nga daw ang tatanungin, dapat daw na walang tao ang magtatagal sa isla na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1132. Bali yung analysis nga natin para sa chapter na to gagawa na lang natin ng separate video, since sobrang daming detalye nga sa chapter na to na worth it pag-usapan. So bago nga matapos itong video na to sasabihin ko lang na meron tayong bagong design ng t-shirt na lumabas na. Available na nga itong dalawang kulay na to sa Shopee page natin. Bali ipapaalala ko lang na ongoing pa rin yung raffle natin para sa free shirts natin. Ang gagawin nyo nga lang para makasali i-follow nyo lang itong 4 na page natin. At kung sino nga yung mga naka-follow dito dito tayo bubunot kung sino ang mananalo. Ilalagay ko na nga lang yung link ng mga page na to sa comment section sa ibaba. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1132. So yun lang.